babatuhin ng mga tao ng lupain hanggang sa mamatay. Ako mismo ay haharap laban sa taong iyon at ititiwalag ko siya mula sa kanyang bayan sapagkat ibinigay niya ang kanyang anak kay Molech. Kaya't nadungisan ang aking santuaryo at nilipastangan ang aking banal na pangalan. At kapag ipinikit ng mga tao sa lupain ang kanilang mga mata sa taong iyon habang ibinibigay niya ang kanyang anak kay Molech at hindi siya pinatay, ay hinaharap ko ang aking mukha laban sa taong iyon at sa kanyang sambahayanan. Ititiwalag ko siya mula sa kanyang bayan, siya at lahat ng sumusunod sa kanya sa pagpapakasama kay Molech. Ang taong nakikipag-ugnay sa masasamang espiritu at sa mga mangkukulam na nagpapakasamang kasama nila ay ihaharap ko ang aking mukha laban sa taong iyon at itatiwalag ko siya mula sa kanyang bayan. Italaga ninyo ang iyong mga sarili at kayo'y maging banal sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin ninyo ang aking mga tuntunin at isasagawa ang mga iyon. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Sino mang lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay tiyak na papatayin. Kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina, ang kanyang dugo ay nasa kanya. Kapag ang isang lalaki ay mangalunya sa asawa ng kanyang kapwa, ang lalaking nangangalunya ang aking babaeng nangalunya ay parehong papatayin. Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama ay nagbitaw ng kahabaran ng kanyang ama. Sila'y tiyak na kapwa papatayin. Ang kanilang dugo ay nasa kanila. At kapag ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang manugang na babae, sila ay kapwa papatayin. Sila'y gumawa ng tahalayan, ang kanilang dugo ay nasa kanila. Kapag ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, sila ay kapwa nakagawa ng bagay na karumaldumal, tiyak na sila ay papatayin, ang kanilang dugo ay nasa kanila. Kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina, ito ay kasamaan. Kanilang sunugin siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyong kalagitnaan. Kapag ang isang lalaki ay sumiping sa hayop, siya ay tiyak na papatayin at papatayin din ninyo ang hayop. Kung ang isang babae ay lumapit sa alinmang hayop ay nakipagtalik dito, papatayin mo ang babae at ang hayop. Sila'y tiyak na papatayin at ang kanilang dugo ay nasa kanila. Kung kunin ng isang lalaki ang kanyang kapatid na babae na anak ng kanyang ama o anak ng kanyang ina at kanyang makita ang kanyang kahubaran at makita ng babae ang kahubaran niya, ito ay isang bagay na kahiya-hiya. Sila'y ititiwalag sa paningin ng mga anak ng kanilang bayan. Sapagkat inilitaw niya ang kahubaran ng kanyang kapatid na babae, kanyang pananagutan ang kasamaan niya. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang babaeng may regla at ilitaw ang kahubaran niya, kanyang hinubaran ang kanyang daloy ng kanyang panlitaw, ang daloy ng kanyang dugo, at sila'y kapwa itiwalag sa kaligitnaan ng kanilang bayan. At huwag mong ililitaw ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina, ni kapatid na babae ng iyong ama, sapagkat hinubaran niya ang kanyang malapit na kamag-anak, sila ay kapwa mananagot ng kanilang kasama. Kung isang lalaki ay sumiping sa asawa ng kanyang amain, kanyang inilitaw ang kahubaran ng kanyang amain. Pananagutan nila ang kanilang kasalanan at mamatay silang walang anak. Kung ang isang lalaki ay makisama sa asawa ng kanyang kapatid na lalaki, ito ay karumihan sa kanyang inilitaw ang kahubaran ng kanyang kapatid na lalaki, kaya't mabubuhay silang walang anak. Tuparin ninyo ang lahat ng aking mga tuntunin at mga batas at gawin ninyo ang mga
iyon upang huwag kayong isuka ng lupain na aking pagdadalhan sa inyo, na inyong tatahanan, huwag kayong lalakad ng ayon sa mga kaugalian ng mga bansang aking palalayasin sa harapan ninyo, sapagkat ang lahat ng kasamaang ito ay ginawa nila at ako ay nasusuklam sa kanila. Subalit sinabi ko na sa inyo, tiyak na mamanahin ninyo ang lupain nila at ibibigay ko sa inyo upang inyong manahin isang lupaing binubukalan ng gatas at ako ang Panginoon ninyong Diyos na nagbukod sa inyo sa mga bayan. Inyong lalagyan ng pagkakaiba ang hayop na malinis at ang marumi at ang ibong marumi at ang malinis. Huwag ninyong gagawing karumaldumal ang inyong pagkatao sa hayop o sa ibon o sa anumang bagay na umuusad sa lupa na inihiwalay ko sa inyo bilang mga marumi. Kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Ang isang lalaki o ang isang babae na sumasangguni at masasamang espiritu o mangkukulam ay tiyak na papatayin. Sila'y babatuhin hanggang mamatay. Ang kanilang dugo ay pasan nila. Yan po ang nakasaad sa Levitico 20. Buong 20. Yun po, para po sa akin, ang reflection ko po dito ay ito po ay isang parang para po sa ating mga binukod tayo ng ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon dahil meron siyang mga guide sa atin na ibinibigay na ito pala yung mga masamang gawi na hindi na dapat natin gawi at gagawin dahil gusto ng Panginoon iba tayo sa lahat. Ayun po. Yung baka meron pa po mag-reflection. Meron po bang nais magbahagi ng kanilang reflection? Sige po. Janet, Yes po, ate. yan. Ito sa binasa natin na Leviticus 20, ni-emphasize po dito ang kabanalan. Pareho din nung kahapon. Ni-emphasize yung kabanalan ng mga gabay sa atin na mga practices na kung saan ay nagkakaroon tayo ng mga kasalanan. Yung malapit tayo sa mga uh, mediums, yung tawag nila yung mga mediums na kung saan ay maraming ginagawang hindi ayon sa panukala ng Panginoon. Nag-highlight din ang chapter 21 sa mga importanteng paano tayo lalayo sa mga practices ng ibang mga bansa. Diba yung mga tradition nila, yung mga practices nila ay kaiba doon sa at hindi sang-ayon sa utos ng Panginoon. Tinuturo sila doon na huwag nilang gagawin yon yung mga dating mga practices ng unang mga ninuno. Tapos sina-highlight din po dito yung ang mga lesson din po dito na aking nakuha yung
ating chapter na may mga penalties o merong mga parusa. Halimbawa ay kamatayan pagka ikaw ay lumabag doon sa mga isinaad na mga laws na dito pinapakita yung seriousness ng paggawa natin ng mga bagay na ito na violate natin ang God's law. Kaya pinapakita dito kung gaano ang parusa ng consequences ng mga ginawa natin. May mga consequences yung ating ginagawang kasalanan nung panahon na yon. Kaya nga sabi dito, pinalalayo tayo sa mga idolatry. Diba? Yung mga practices, pinapalayo tayo dito. Tapos, pati yung pagsasacrifice ng mga bata, sinasacrifice ng mga bata, hinahandog kay Molech. Diba? Kaya nga ang ano sa atin dito ay pinapakita dito na tayo ay kailangang humiwalay to sa mga practices na una ng mga unang ninuno. Pinakita kasi dito iba't ibang mga practices eh. Kaya doon pinasusunod tayo na huwag natin nang gagayahin, na natin gagawin yung mga practices na nagbigay sa kanila ng hindi pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa atin dito, lagi lang nating susundan yung mga panukala ng Panginoon sapagkat ang mga panukala ng Panginoon ang siyang the best para sa ating lahat. Ilan po, ma'am. Thank you po. May babasahin po ako sa ating chat box. Reflection from the Bible reading Leviticus 20. This chapter is reinforcement of chapter 18-19. Notice everything that was repeated here from these chapters. Everything that God commanded in the wilderness was based upon principles that affect our lives today. If the sanctity of family relation or the relation in marriage are defiled, the sanctity of the church will be affected. Yes. And soon society as a whole begins to crumble. So prohibited, this God start at the very foundation. Our children, our parents, and us take heed that ye despise not one of these little ones. Matthew 8:10. If you curse your parents, the bloodline from which I form you, my blood can no longer cover you. And if you defile the sacred marriage institution or heaven, an affair with other lovers, thus defiling the sanctuary of your heart. Your heart and body can no longer be my home. Let us search our hearts and plead for the Lord forgiveness and His mercy. Amen. And isa pa po, God loves our family so much that He established her that protection through mutual respect, love, and sanctity and relations to God in the sanctuary. Home and the sanctuary were emphasized here. Marami pong salamat sa nagpadala po ng reflection na to from our headquarters, the LPM headquarters. Meron pa po bang magre-reflect? Sige po. Hi, Ma'am Janet. Sige po. Doon po. Ay, Ma'am Janet, may ano lang ako ha. Tunay nga po, di ba, ang Panginoon talaga, lalo na sa pamilya, sa atin. Kaya kung magano, di ba? Pag ano ka lang talaga, isang asawa kasi nga pangit. Alam mo, dito po sa amin dati, may mga pangyayari na, kumbaga naalala ko yung ating babasahin ngayon sa Leviticus 20. Na, yung pag may pangyayari kasi dito yung stepfather niya. Yung kumbaga talaga kapitbahay namin. Stepfather niya, diba, siyempre ang asawa niya yung nanay niya. So, imagine, yung nanay niya, ngayon yung naging asawa niya, yung asawa, yung stepfather niya.
tasaganak sila. Sabi na, kumbaga siyempre ang tao, kumbaga hindi maganda yung tingin. Kumbaga sabi ko, yun talagang karamal-dumal na iisang bahay, magkasama yung asawa, yung anak at ang nanay na pareho nilang asawa, yung lalaki yun. Sabi ko napaka pangit talaga at hindi magandang tingnan sa isang pamilya na yung lalaki na yun ang asawa niya dalawa sa isang bahay. Kaya sabi ko, ano yung kasi tayo di ba? Kumbaga, ano natin na paging isang pamilya, ang isang asawa, pwede ka na mag-asawa pag namatay na yung asawang lalaki na pero yung po yung pangyayari na mabuhay pa. Kaya sa mga tao nakakita na hindi talaga siya maganda at ganoon din yun sa mga bata. So, anong magiging ng bata na magkakasama kayo sa bahay? Na yung, siyempre malaki pong epekto sa mga bata na yung nanay niya, yung tatay niya, tapos yung asawa rin, yung lola niya. Diba? Kaya nga, tayong mga Kristiyano, tunay nga po na napaka ng Panginoon na may guide sa atin na yung pakikiapid ayun ay isa talagang karumal-dumal na pwede ka mag-asawa pag namatay na yung asawa. Kaya nga nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at nabinigyan niya talaga ng guide ang kanyang mga anak na sa isang pamilya na kailangan ang isa lang ang pwede natin maging kasama sa buhay. Kung may mga pagdurusa, may mga problema na dumarating, makakaya natin yan sa tulong ng ating Panginoon. Basta tayo nagtitiwala sa ating Panginoon at sa isang pamilya kailangan sama-sama na tugunin ang mga trials na dumarating lalo na sa isang pamilya. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat po, Ate Marisa. Meron pa po bang, ayun, meron po dito, babasahin ko from Cherry Jane Niliagas. Reflection po, kailangan po mataas ang dignity, mamuhay ng may kabanalan ang mga anak ng Panginoon na magbahagi o mag-spread ng three angel message sa huling kasaysayan ng sanlibutan. Thank you po. Meron pa po ba? Meron pa po bang mag-reflection? Time check po, 4:20. Ayan. Kung wala na po, tayo po ay dadako na sa ating Lest We Forget po. Andiyan na po ata si... May nagtataas po ng kamay, ma'am. Sige po, si Ma'am Jane Carrido. Go ahead okay na po. po, sige po. Go ahead po sa nagtataas ng kamay. Okay po. Magandang umaga po sa ating lahat at purihin po ang ating Panginoong Diyos sapagkat tayo po muli ay nagkasama-sama po dito sa ating pong platform. Ako po ay natutuwa po pala sa araw-araw po sa akin pong pakikinig po. Ngayon lamang po ako sasali po sa sa ating pong sa ating pong bandwidth sa araw-araw. Ang akin pong reflection po talaga pong napakabuti ng ating Panginoon Diyos sapagkat noon pa lamang po nung umpisa pa lamang po sa mga Israelita pa lamang po ay ipinakita niya na yung mga
kanyang batas. Ibinigay niya ng kanyang batas sa atin upang kung tayo ay kagawa ng mga kasalanan, ay atin ang malaman kung ano yung mga kaparusahan na ating matatanggap. Ganon din naman sa panahon natin ngayon na kapag tayo ay makakaisip ng mga mali o mga likong daan na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, ay dapat na makita na natin yung mga kaparusahan na yon na ating tatanggapin upang hindi na tayo makagawa ng mga pagkakasala na ating pang magagawa. Kaya nga napakapalad po natin dahil kilala natin ang ating Panginoon Diyos, ibinigay niya sa atin yung kanyang pag-ibig upang tayo ay meron tayong mga daan na dapat nating tahakin na hindi natin magawa yung mga bagay na iyon. Kaya nga ang kanyang bayan ay ibinukod niya sa mga tao na hindi karapat-dapat. Kaya nga sabi nga, 'di ba, bago pa sila pumunta doon sa pinangako sa kanila na bayan, na upang hindi sila marumihan o hindi sila mahawa sa mga tao na nandoon sa kanilang pupuntahan, ay pinauna na sa kanila yung mga batas niya upang hindi nila makuha o hindi nila tularan yung mga taong yun, upang sila patuloy na lumakad sa kalinisan sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Gayun din naman sa ating panahon ngayon na ipinapauna niya na sa atin yung mga bagay upang hindi na natin lakaran yung mga bagay na iyon na karumaldumal at hindi ka kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga tayo pinababanal ng ating Panginoon Diyos na lumakad ng nasa liwanag sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay banal at may kapayapaan upang tayo naman sa ating pagharap sa ating Panginoon Diyos sa kanyang pagdating, tayo ay banal at aya-aya sa kanyang harapan dahil ang ating Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siyang ating Panginoon Diyos na lumalang sa atin, isang banal at walang marumi na haharap sa kanya sa kanyang pagdating, at tayo ay magsasama-sama na sasalubong sa kanya na may kabanalan. Ayun lamang po, marami pong salamat. Marami pong salamat. Ate Jane, marami pong salamat sa iyong reflection. Meron pa po bang magpapahabol na reflection? At kung wala na po, tatawagin ko na po si Ma'am Dayan. Andyan na po siya ata. Yan. Yes po, good morning po, Ma'am Janet. Good morning po sa Good morning lahat. po, Ma'am. Proceed na po tayo, Ma'am, sa Lest We Forget. Kayo na po. Okay po, good morning po. Ang ating pong babasahin sa umagang ito, August 4. Naririnig niyo po ba ako? Okay po yung aking audio. Yes po. Maliwanag po. Maliwanag po. Hindi po, papatuloy po ako. August 4. Pagtatapos ng isang kapanahunan, ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Verse 1 Pedro chapter 1 verse 24 to 25. Sa pagitan ng 1872 at 1881, makikita ng Seventh-day Adventist Church ang kamatayan ng dalawa sa tatlo nitong tagapagtatag. Ang una ay si Joseph Bate na namatay sa Health Reform Institute sa Battle Creek noong Marso 19, 1872. Bago ang kanyang ika-80 kaarawan,
Ginaguyod ng matandang reformador sa kalusugan ng malakas na programa hanggang sa malapit na sa wakas, noong taon na bago siya namatay ay nagtanghal siya ng halos 100 publikong pagpupulong. Maliban doon sa naganap sa kanyang lokal na iglesia at mga komperensya na kanyang dinaluhan. Dumalo ang matandang mandirigma sa isa sa kanyang huling General Conference session, 1 taon bago ang kanyang kamatayan. Ang taunang pagpupulong, masaya niyang iniulat, ay puno ng malalim at nakakapukaw na pagmamalasakit sa gawain. Nakatutuwang makarinig kung ano ang nagawa noong nakalipas na taon. Natutunan ang tungkol sa maraming pagkakataon para sa gawaing ministeryo at ang madalian at mahigpit na mga panawagan para sa ministeryo sa buong malawak na bukirin. Gustong-gustong tumugon ni Bates sa panawagan, ngunit hindi niya magagawa. Dumalo siya sa kanyang huling session 2 buwan bago ang kanyang kamatayan, na nagsasal sa panalangin, "O Panginoon, sa pangalan ng mahal na si Jesus, tulungan mo kami, kasama ang mahal na bayang ito, nagagampanan ang aming banal na pangako, at lahat nawa ng iyong nalabi at naghihintay na bayan ay pumasok din sa pakikipagtipan sa iyo." Samantalang nasa mabuting kalusugan si Bates, hindi gayon ang masasabi para kay James White. Ang sobra-sobrang pagtatrabaho ay nagdulot sa kanya ng sunod-sunod na nakalulumpong stroke mula sa kalagitnaan ng 1860s. Dahil sa kalagayan ng kanyang katawan, nakakamangha ang patuloy niyang nagagawa. Namatay siya 2 araw pagkatapos ng kanyang ika-6 na kaarawan sa Agosto 6, 1881. Nadurog si Ellen. Iniisip ko, isinulat niya sa kanyang anak na si Willie na ang buhay ko'y nakabigkis sa aking asawa, na imposible para sa akin na magkaroon ng halaga kung wala siya. Makalipas ang 16 na taon, isinulat niya, hinahanap ko siya. Hinahanap ko ang kanyang mga payo at karunungan. Nagnanasa akong marinig ang kanyang mga panalangin na sumasama sa aking mga pagsusumamo para sa liwanag at gabay, para sa karunungan, upang malaman kung paano magpanukala at inaayos ang gawain. Doon pumasok ang pag-asang Adventista kasama si Ellen White. Hinihintay din natin ang pagbati sa umaga ng pagkabuhay, hindi lamang sa kanyang asawa at ni Bates, kundi pati sa sarili nating mga mahal sa buhay. Yan po, napakaganda po ng ating devotional po sa umagang ito, kung gaano po kalalim ang pagmamahal ni Ellen White kay James White, di ba po, na sila po ay magkatuwang sa gawain. Ganun po, ito pong 3 natin pong mga pioneer na to, talagang nakita po natin kung gaano po sila kasipag sa ating pong gagawain ng ating pong Panginoon. At dito rin po natin nakita na sa pagbabasa po natin na talaga sa huling hininga po nila, na po, ang Panginoon pa rin ang kanilang kausap, no? Ang dalangin, lalo na po dito sa dalangin po ni Joseph Bates, na sabi niya, "O Panginoon, sa pangalan mahal," na gusto niya rin na tayo mismo na ihanda yung ating puso sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. So dito po sa verse na to, gusto ko pong sabihin ang aking pong reflection dito na ang lahat ng bagay ay hindi nananatili. Kumbaga, lahat po ay pansamantala lamang. Tayo po lahat na pansamantala lang po ating pamumuhay dito sa lupang ito.
Gaya po ng ating mga ninuno, no, nakita po natin nawan sa mga ganitong kaparaanan, makita natin yung kanilang gawain, no, maging inspirasyon po natin hanggang sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Nawa tayo rin lahat ay masumpungan na naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Napakasarap na mamamatay tayo. Kumbaga sila po ay nauuna lamang, tayo ay susunod, no? Napakasarap na nabubuhay tayo, naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. At sa huling hininga po natin, no, nasa gawain pa rin tayo na ating Panginoon siyang ating kausap. Sabi nga, no, sabi, ang salita ng ating Panginoon ay laging nandyan, hindi po ito nawawala. Ang bulaklak, mamamatay, malalanta. Ang buhay ng tao, mawawala, malalanta. Pero ang salita ng ating Panginoon ay mananatili magpakailanman. So, ang gusto ipahatid sa atin, nawa tayo ay masumpungan na nagtatapat sa ating Panginoon upang at mahayag po natin ang kanyang salita hindi lang sa ating pamilya kundi sa buong mundo, dahil yun po ang ating komisyon. Sa huling kapanahonan, tayo ay gagawa at ating ipamamalita ang salita ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay maghanda ang ating mga puso na sana masumpungan tayong nagtatapat sa ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Yun po ang aking. Amen. Amen. So ayun po, babasahin ko po muna from CLPM Headquarters Reflection. Amen, nakakalakas talaga ng loob. Ang blessed hope, purihin ang Panginoon sa katotohanan. I am missional. Amen. So, meron pa po ba? Si Pastor Jerry yan nasa headquarters. Okay, thank you po, Pastor. Meron pa po ba mag-reflect sa ating mga kababaihan dyan, mga kababaihan, mga women's, mga MSCs natin? Po, ako na tayo sa Janet. Lagay ko yung full pack na ng kalakasan. Tahimik ang kampamento ng Diyos ngayong umaga. Oo nga. Sige po. Pray na po tayo, Ma'am Dayan. Proceed na po. Ma'am Dayan, pray na po. Praise the Lord for the reflections. We were being fed by God's Spirit and His Word. Okay po. Let us pray po. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito na muling kami ay pinahiram ng iyong buhay. Kami po ay narito sa iyong harapan, gaya po ng aming pong mga kapatid na nauna sa amin, na sila po ay nagtapat hanggang sa huli nilang mga hininga. Nawa kami po bilang inyong mga anak, masumpungan na nagtatapat at patuloy na maglilingkod sa iyo sa huling hininga ng aming pong mga buhay. Tulungan kaming maging missional sa aming pong pamilya, sa aming pong kapitbahay, sa loob ng aming iglesia. Masumpong kami nagtatapat na patuloy na gumagawa sa inyong banal na gawain. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Sa bawat pamilyang kinaaniban ng mga narito sa Zoom platform na to, na patuloy po silang pagpalain, patuloy na makita, patuloy na ingatan sila, at patuloy buhusan ng inyong banal na espiritu na gumagawa, at patuloy na biyayain ng inyong pong mga blessing sa kanilang hapag, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Pagpalain din po ang aming pong konferensya, ang aming mission na pinangungunahan ng aming pong presidente, ng aming mga opisyales, ng aming pong mga manggagawa sa inyong banal na bukirin. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy niyo po kami iingatan, at sa buong maghapon na ito na aming pong paggawa, nawa kami po maging blessing sa iba at maging blessing din po sila sa amin. Ibuhos sa amin ang bunga ng banal na espiritu at patawad po sa kung saan kami nagkulang, nagkasala. Ito pala at aming hiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Thank you, Amen. Ma'am Dayan. Thank you po, Ma'am Dayan. Amen po.
Dadako na po tayo sa ating testimony. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought two world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Next testimony po, Pastor Nelson. Good first morning, mga kapatid. First morning po, Pastor. Pagpamanin niyo po, wala po tayo magte-testimony na iglesia ngayon dahil nangangalap pa lang po sila ng data. So, wala po tayo testimony ngayon ng Janet. So, tuloy na po tayo sa ating pong Council of Stewardship. Pastor, pamanin po. Kasi may mga simbahan po tayo sinabihan pero hindi pa po wala pa po sila, hindi pa po sila nakagayak. Bukas po maaaring mapano up natin. Okay po, Pastor. Okay, so proceed po tayo sa ating Council on Stewardship. Nababasahin po sa atin ni Ma'am Jonah Serafica. Ma'am Jonah, kayo na po. Yes, yan. Magandang umaga po. Happy God First morning po sa ating lahat. Good morning. Yan. So ang title po ng ating babasahin ngayong umagang ito ay Premature Enterprises Without Wide Counsel. So ito po ay nagbibigay sa atin ng mensahe at nagbabahagi ng mga kaalaman sa mga panahon na tayo ay nakararamdam ng desire na magsimula ng isang ministry or isang project
mga mission driven project na hindi tayo nakapagbibigay ng panahon para mag-pause, manalangin at magplano ng mabuti. So nais ko pong basahin sa chapter 53. Special talent is required to start a sanitarium and place it in running order, even though the enterprise be a private one. Before starting out in such an enterprise, our brethren should ask the advice of wise counselors. Must be worked, but it must be worked in the right way. Were enterprises started that would prove a disappointment, were the one who had taken the responsibility of the work upon himself to fail in his enterprise, it would be very difficult to overcome the impression thus made against the truth. Whoever has in view the starting of a sanitarium should consult those of his brethren who carry the burden of the work in fields nigh and afar off. We cannot afford to have any impression made by our medical work in the cities other than that God is our leader and our defense. To our brethren everywhere, I am instructed to say, sabi po ni Mrs. White, let the enterprises already started in needy fields be considered before new enterprises are begun. Else a large burden of debt will be brought upon our people. So yan po ang sinasabi sa premature enterprises without wide counsel. So dito po ay ine-emphasize ni Mrs. White ng ating propetisa na sa pagsisimula daw po ng sanitarium or kahit anong malaking gawain, ito daw po ay nagre-require ng isang special na talent. But more importantly ay isang wide counsel, isang advice. Ibig sabihin po, hindi pala dapat tayo gumawa ng isang bagay, lalo na kung ito ay malaking gawain na tayo ay maging soloista. No? Tayo po ay soloist, sinasarili natin. Kahit gaano tayo ka-passionate, kahit gaano tayo ka-confident na nararamdaman natin na kaya natin gawin, mainam daw po mga kapatid na tayo ay humingi ng payo sa mga eksperto. Dahil kung yung enterprise na yun, yung gawain na yun ay sabihin natin na hindi naging successful, hindi lang ito makakaapekto sa atin personally, kundi pati yung credibilidad ng mensahe na ating daladala sa paggawa ng isang bagay na yun, pagsisimula ng isang bagay ay maapektuhan. Maring ma-discourage po yung iba, yan, at maging magkaroon ng pagdududa sa gawain ng Panginoon. Kahit na yung ating intensyon in the first place sa pagsisimula ng isang gawain ay maganda, magkakaroon ng pagdududa dahil hindi pala reliable, hindi pala legit. Kumbaga. So, nagbabala rin po dito ang ating propetisa na tungkol sa suliranin ng utang at pangungutang. Kung tayo po ay nagsisimula ng isang bagay o gawain habang meron pa tayong mga ibang gawain na nasimulan na hindi pa tapos, na kailangan pa rin naman ng, let's say, budget, kailangan ng support, ay mahahati yung ating atensyon. Yung mga resources na meron tayo ay mahahati, mas stretched out. Kumbaga, hindi na tayo makakapag-focus sa nauna dahil meron na naman tayong sinisimulang panibago. So, tayo daw po ang sabi rito ay we risk exhausting not just funds, but the people meant to carry the work forward. Sa halip na makapag-focus sa isang bagay at matapos, yung mga lakas paggawa ay nahati rin dahil meron ng bagong project na focus sila. Ito po ay isang napakalaking concern sa ating ministries, sa ating mga kapanahunan. Especially po sa mga communities kung saan ang mga pangangailangan ay sadyang napakalaki at yung ating mga manggagawa ay kaunti lamang.
So paano po natin to maisa sa kabuhayan, masosolusyonan? So meron po tayong, gusto ko mag-iwan ng 3 practical insights na magagamit natin kung tayo mag-put up ng isang business, personal business or family business, or meron tayong proyekto sa ating church na gustong simulan. So una daw po, before launching any project, maging ito ay sa ministry, home business, or kahit family initiative, unang payo ni Mrs. White is take time to seek advice. Tayo po'y humingi ng advice. Hindi po masama na tayo ay humingi ng advice, at hindi rin po nakakatakot na tayo ay humingi ng advice sa mga may alam na. So wag nating i-isolate yung planning process. Tayo ay kumausap sa ating mga mentors, leaders, at mga kaibigan sa pananampalataya. Dahil ang mga payong yan, kapag mga wise counsels, ay magbibigay sa atin ito ng clarity. Yan, na maaring hindi natin naisip sa umpisa, pero sila ay meron palang wisdom na nalalaman. So una is take time to seek advice. Pangalawa is look around. Tumingin po tayo sa ating paligid. Meron bang mga bagay na in progress na? At yung mga bagay na ginagawa na yun, ongoing projects, ay meron ba akong gift, spiritual gift na maaaring maiambag doon sa gawaing iyon? Meron ba akong passion para doon? So atin pong ibigay ang ating mga talent, ibahagi ang ating talent. At yung pangatlo ay remember that stewardship is not just about managing money. It is about managing wisdom, energy, and trust. So VET, vision, energy, and trust. Hindi lamang po ito tungkol sa pera, yung ating ang stewardship. It's about our vision, energy, at yung ating tiwala. Kung ang ating Panginoon ang ating leader, at siya ang ating tagapagtanggol, yung ating project na gustong simulan o sinisimulan, it must reflect yung kanyang wisdom. Hindi lang yung ating sariling kaalaman. Yan. So tayo bilang mga may edad na, marami po tayong mga responsibility, hindi po ba, sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa labas, sa ating mga kaibigan. Pero itong payo po ng ating mahal na prophetess si Mrs. White, ito ay nagpapaalala sa atin ng tamang paraan para magsagawa ng isang gawain. Magkaroon tayo ng humility, ng collaboration, and timing sa pagpaplano. Dahil ito po ay mga mahalagang bagay na hindi dapat nating isantabi upang maging successful ang ating gawain at makapag-serve po tayo ng sa maraming mga tao. Ito po ang ating mensahe sa umagang ito sa Councils on Stewardship. Amen. Amen. Thank you. Thank you po, Ma'am Jonah. Thank you, Jonah. Meron po bang mag-reflect pa? Ma'am Janet. Ay, sino po? Thank you, Ma'am Jonah. Ayan. Doon sa binasa ni Ma'am Jonah, wala sa panahong gawaing hiwalay sa matalinong pagpapayo. Sabi po sa ating kanina, narinig natin na kailangan muna tayong humingi o hanapin muna natin yung advice. Kasi minsan gumagawa tayo pa dalos-dalos. Kaya nga po pinaiiwas sa atin yung biglaan o katulad nga yung pinag-usapan ni kahapon, yung impulsive na kung saan agad-agad na ginagawa na hindi pinag-iisipan. Kaya po, ang pangalawa, sabi, tingnan natin kung ano yung ating magagawa, ano yung ating maiambag. Kasi minsan ang nangyayari, tanong tayo ng tanong, ano ba yung ginawa niyan? Bakit ganyan? Bakit ganito? Bakit gano'n? Di po ba? Kaysa sa tanungin natin yung mga bagay na yun, tingnan natin ano ba ang kailangan kong may ambag dito, bakit, ano ba ang kailangan kong ibigay, ano ba ang kailangan kong may tulong.
hindi yung ating nakikita ay yung ay mali itong ginagawa nila, hindi tama yan. Dapat kung ano yung alam natin na makakabuti, ano yung paraan na maaari nating maipayo, ay gawin po natin. Pangatlo ay yung binigyan ni Ma'am Jonah ng abbreviation, yung WET, VET. Sinasabi dito ay vision. Tingnan natin kung ano yung vision ng ginagawang gawain. Tapos, ang kanyang energy natin, ibigay natin, anumang mga pwede nating iambag sa gawain at yung pagtitiwala na matatapos natin ng matagumpay anumang gawain na ating mga panukala na nakaangkop doon sa mga payo. Hindi lamang isa lang ang no man is an island, sabi nga, na hindi natin kailangan na tayo lamang mag-isa. Kailangan natin ang marami at maraming mga payo mula po doon sa mga nakakaalam, doon sa mga... Kaya nga tayo, bago tayo gumagawa ng mga hakbang, di ba pinag-uusapan natin, nilalapit natin sa mga ating mga leader na kung saan ay sama-sama na pinag-uusapan. Hindi lang po pwedeng isa lang. At kung ano yung gusto niya, yun ang kailangang mangyari. Hindi po ganon ang panukala ng ating Panginoon at hindi ganon ang adhikain ng ating mga gawain sa iglesia man to o sa labas man o sa sarili nating pamilya. Dapat ay nagkakausap-usap kasi nga ang communication ang pinaka-importanting susi sa tagumpay ng mga ginagawa natin. Put God first. Unahin natin lagi ang Panginoon upang ang lahat, sabi nga, kapag inuna natin siya, ang ating ang magagawa natin ay nasa tamang paraan. Ilang po. Amen. Thank you po. At the next, ayan, meron po today. Babasahin ko lang po ito sa chats back from Pastor Jerry. Bible verse for this reading, Proverbs 11:14, where no counsel is the people fall, but in the multitude of counselor there is safety. Amen. At galing naman po kay Ma'am Erma Galang, unahin po natin ang paglapit sa Panginoon pag naiisip natin magtayo ng business. At ang pagbibigay po ng tithes at COP ay isang pag-worship sa ating Panginoon. Put God first and you will never be last. Kasama po natin si Lord sa ating business. God first morning. Thank you po, Ate Erma Galang. Ayan, may pahabol pa po ba kayo mga reflection? May mga reflection pa po ba kayo? May gusto pa po bang magbahagi sa atin? Kaya po, ako po muna. Kaya po sinasabi dito, lahat po ng gawain po natin sa ating buhay, lahat po ng ating desisyon, dapat po inuuna natin ang guide ng Panginoon sa ating buhay para lahat ng gusto natin, yung plano natin ay maging successful in the future. Kaya dapat kailangan tayong mga nakakarinig nitong mga mensahe nito, natututo tayo sa mga bagay na ito, na at mga guide ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon po sa atin talaga. Sobrang ang galing ng Panginoon dahil ayaw ng Panginoon na tayo ay malungkot or maging useless yung mga pinaghihirapan natin, yung mga bagay na gusto nating abutin na pagdating in the future, in the bottom, tayo ay parang kumbaga tayo ay nalugi, tayo ay na-fail. Ayaw ng Panginoon yun. Kaya po tayo po lahat ay dapat ay humingi ng guidance palagi. Kung ano man yun, maliit man na bagay o malaki na bagay ang ating mga desisyon or yung ating plano ay dapat ay nakasangguni sa ating Panginoon. Po. Galing po din kay Pastor Sir Jerry. Godly counsel for those who will enter into a new enterprise. First, one, seek God first in all things. Yes, Proverbs 16:3. Pangalawa, God-wise and godly counsel. Proverbs 15:22. Pangatlo, be faithful. Be faithful with small things. Yes. God said, I will bless you to be blessing to others. Genesis 12. Thank you po, Pastor. Okay po, i-open ko po. Pasensya na po.
Ayan, thank you po sa mga nag-reflect. Meron pa po ba? Janet, Ayan. Yes po. Go po. Pastor Meneses po ito. Okay, go Pastor. Minses, go po. Happy God first morning po mga kapatid. God first morning po. Napakaganda po ng prinsipyo na itinuturo sa atin ngayon ng ating topic sa ating stewardship. Yung mahalaga diyan yung consultation. No? Minsan, lagay muna natin sa small tayo lang mag-asawa kung minsan. Kapag walang consultation, kapag ang lalaki, kapag si pastor, ay hindi nag-consult sa asawa, naririnig niyo po ba ako? Yes po, clear po, Pastor. Sa small lang, sa ating tahanan, minsan nararanasan natin yung si pastor o kaya yung asawa nating lalaki walang consultation doon sa kanyang ginawa. Di ba pumapasok doon yung misunderstanding. Pumapasok yung lalo na kapag pumalpak. Yun, nasisira yung budget o kaya talagang ibig sabihin, di ba kapag kayo, halimbawa kayo po mga kababaihan, may ginawa ang inyong asawa at hindi kinonsulta, kayo po ba'y matutuwa? Hindi po, di ba? Ilagay naman natin sa ating iglesia, hindi lamang po yung project, pati na po yung pag-i-invite ng speaker. Take for example, no? Kung minsan kasi hindi natin maalis sa ating mga members o kaya officer ng ating iglesia, yung eagerness ba na makapag-invite siya ng speaker, doon na hindi niya kinoconsult, hindi niya ino-open ito, hindi niya pinapasok sa iglesia, ay kuminsan yung, halimbawa, yung na-invite na speaker ay mayroon siyang record o hindi maganda yung kanyang standing o kaya meron siyang ganitong mga daladalang mga turo. No? Pagka yan ay pumalpak, ayun, nagkakaroon po ng problema. Take for example naman, yung isang kapatid. Minsan, yung mga kapatid natin na sana wala akong masagasahan dito. Yung mga kapatid natin na may kaya, minsan, maganda yung kanyang layunin. No? Na magpaganda ng kapilya, ayan, yung bibili ng mga gamit sa iglesia. Kaya lang hindi dinadaan sa pag-uusap. Yung hindi kinokonsulta, hindi pinapasok sa church board para mapag-usapan. Minsan pumapalpak mga kapatid Meron akong karanasan diyan na yung kapatid nagmagandang loob ay nag-donate siya ng halaman para sa iglesia. Kaya lang pagdating po sa iglesia, nung ilagay sa iglesia yung mga halaman, mag-comment ng mga kapatid. Nag-comment sila. Ito palang mga halaman na binili ng kapatid ay hindi natural. Plastic. Nag-comment ang mga kapatid. Di ba? Itong nag-donate, ay siyempre, sumama ang loob. Kaya yun ay pinagmulan ng problema. Kaya napakaganda yung talagang kailangan pag-usapan. Ayan. Kasi mas maganda mas marami yung kaisipan, yung idea ng mga kapatid. At pangatlo, ito po ay malaking challenge din sa ating pong pamunuan ng Central Luzon Provinces Mission. Sa ating pong mga leaders. Diyan po ang ating mahal na Pangulo, si Pastor Jerry. Tayo po ay nagpasimula
nagpasimula sa isang bagong misyon. At sila po ang ating pong tagapanguna. No? Napakahalaga itong mga prinsipyong ito ngayong umaga na ating i-consider na mahalaga itong payo ni Ellen White na ito. At kapag yung itong payong ito ay kanila pong kinonsider at talagang kinuha yung mga ideas o kinonsult sa mga matatalino at mga makaranasan na hindi lamang sa ating mga higher organization, maging down sa ating mga local na leaders. Nandiyan po yung ating EXCOM. No? At kapag yan ay kinonsider pong lahat, alam ko po na ang ating mission ay magtatagumpay. At sila bilang ating mga leaders ay mag-iiwan sila ng isang napakahalagang legacy. No? Mahalagang legacy sa ating pong bagong tatag na mission. Kaya padalangin po natin sila pong tatlo, ang ating pong officer, si Pastor Jerry, si Pastor Raylord at saka si Brother Joel na bilang tagapanguna ng bagong misyon. No? Sana'y gabayan sila ng ating mahal na Diyos. Maraming salamat po. Amen, Pastor. Thank you po. Thank you, Pastor. Amen po, Pastor. Babasahin ko po muna yung sa chat box po natin. Ayan, meron pong from Ate Maria Lorena de Dios. Tama po, Ma'am Janet, na sa nakasulat tayo dumepende sa pinanalangin, hindi sa mga emotion, hindi porke mabuti ay tama. Yes po. From Pastor Joel, Ellen G. White emphasized that importance of seeking God's guidance and being faithful in small things. She said, God does not require us to do some great things in order to begin. If we take the first step in faith, He will direct our steps. Amen po. From Step to Christ, page 97. Ayan, galing naman po kay Pastor Jen. Naniniwala ako na wala sa isa man sa atin ang nais na mabigo at sumabay kung magtatatag tayo ng isang hanap buhay o isang gawain. Tiyak ko na gusto natin ay maging matagumpay. Ang mga payo ng mensahera ng Diyos ay makakatulong upang ito ay ating matamo. Handa po kami makinig sa inyong mga payo. Isama niyo po kami sa inyong mga panalangin. We are not perfect. Yes. Amen po, Pastor. Thank you po, Pastor. Ayan. Meron pa po ba? Ay, ayun po, may nagtaas po pala si ate. Pasensya na po. Sis Nida, kayo, sige po, go on po. Ano po yung nagtaas kanina? Good morning, ma'am. Po. Na yung kung may yung kaninang sinabi ni Ma'am Jane na tama po yung kung may talento tayo, gamitin din natin sa gawain ng Panginoon. Katulad sa akin na marunong din akong kasi ang pamilya namin marunong hilot. Sa probinsya kasi hilot talaga, pero ang hilot pala massage pala dito sa lugar ng Luzon. In-English kaya lang. Ano po, ma'am? In-English lang po yun. Kaya nga, natawa ko nung ka-church, sabi ko kay Sister Nilda, ano pala yung, sis, yung massage pala, pinapaganda lang pala ang pangalan. Sabi niya, sis, hilot lang sa atin yan, Bisaya. Kaya sabi ko, maganda yung ang ating kaalaman na ibinigay ng ating Panginoon, dapat nating gamitin sa gawain ng Panginoon. Katulad ng aking sinasama sa panalangin si Ate Iglo Blasa, hindi po siya Adventist. Pero napansin ko ngayon, lagi ko siyang sinabihan, ate, hindi po ako ang magpapagaling sa iyo, kundi ang Panginoon. Tiwala ka sa Kanya, sabi kong ganon, lalo na kung magtanggap ka sa Bible study. Okay na po siyang
tumanggap sa Bible study, pero dito kasi sa Anonas Church, kinakausap ko na yung mga namin, yung pwedeng mag-Bible study, pero wala pa sila itugon sa akin. Hindi ko po alam kung anong pero yung isang kapatid tinanong ko, sis, sabi ko ganun, sana dalawin natin si Ate Gloria. Sabi ko ganun. Hindi sis, sabi niyang sagot sa akin, gusto kasi nila yung maramihan. Ko, paano yan? Kay stroke kasi yan. Hindi pwedeng madala natin sa simbahan. Pupuntahan talaga natin yan sa bahay. Kaya naisip ko, Lord, ako na lang sigurong magtuturo, pero manghingi ako ng voice of prophecy. Yun na lang siguro. Kasi hindi siya masyado makabigkas sa iyang bibig. Pero napapansin ko sa tulong ng Panginoon, ang kamay niyang matigas dati nung halalan, parating ang halalan. Nung hinawakan ko siya, ang kamay niya hindi maitutuwid. Pero sa ngayon, unti-unti na siyang ma-straight yung kamay niya. Kaya sabi ko, salamat sa Lord Sabi ko ganun. Dahil ikay pagalingin ng Panginoon, lalo na kung magtanggap ka sa Bible study. Oo nga, puro oo nga ang iyang masasabi. Pero nung nakarang araw, nung binalikan ko siya doon, sabi niya, Ingkuti, tumutunog na yung kamay mo. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Ikay pagalingin. Sabi ko, basta magtiwala ka lang sa Kanya. Pag gumaling ka, mangako ka sa Panginoon na sama-sama tayong magsimba. Pupunta tayo sa iba't ibang church. Sabi ko sa Kanya. Alam mo, tuwang-tuwa siya. Kaya ako din, tuwang-tuwa din ako nga. Kanang parang okay siya sa ating pananampalataya. Kaya sabi ko, basta masabi ko lang sa iyo palagi na magtiwala tayo sa Panginoon kahit marami kang problema. Dahil sinabi talaga niya sa akin na si kuya mo ganito ganyan, maraming ganito ganyan. Sabi niya, anong ganito ganyan? Sa isip, tapos sabi niya gano'n, marami daw babae. Kaya napatawa ko. Sabi ko, sige tawanan lang natin ang problema, sabi ko. Basta huwag tayo makalimot, manalangin ka, isurrender mo yung kung anong nagawa nating mali. Sabi ko, ang ating mga problema, basta ibigay lang natin sa Panginoon, sabi ko sa kanya. Kaya sabi, oo nga, puro oo nga. Pero nung nakaraang mga linggo, nasiya nabigkas na word. Ay, salamat sa Lord, nabigkas mo yun, Tapos pag yung kinakantahan ko siya na, may nagmamahal sa'yo, alam mo ba? Sumusunod siya sa akin pag lagi ko siyang kinakanta pag pupuntahan ko. Kaya salamat talaga sa Lord. Kaya yun ang tayong mga Kristiyano, pag mayroon tayong mga munting kaalaman, ating i-share sa Panginoon. Ako hindi man talaga ako, literature evangelist ako, pero di man na mo'y talent na talent ko nga magmensahe, pero mula nung nag-join ako sa literature evangelist at inadapt ko din ang ika-10 bahagi, totoo po yan nga, hindi tayo pabayaan ng Panginoon kasi nagpapayaman sa atin ang COP. Marami pong salamat. Happy God morning. Amen. Amen. Yan. Dito naman po sa ating chat box, meron pong nagsabi, ayan, from Jane Liagas, mag-invest po tayo sa ministry. Magbibigay ang Panginoon ng sagana, suportahan natin ang mga masasipag, mag-satellite Bible study ng mga kapatid, maging sensitive sa mga basic needs nila, lalo na kung sa financial ang end gift nila. From Ate Marisa Pascua naman po, tunay nga po na kung tayo po ay may tatayo na negosyo, kailangan nga po na usapan ng pamilya, kailangan makinig at tanggapin ang suggestion ng bawat isa. Huwag ipilit kung ano ang gusto mo ay iyon ang kailangan mo. Ayan, maraming po salamat sa mga nag-reflect. Totoo nga po yun. Meron pa po bang pahabol? Time check po, 5:11 na po. Meron pa po bang mag-reflect? Okay, kung wala na po.
Ma'am Janet, Okay po. naunahan ko yata si Brother Johnny. Brother Johnny, andyan ka ba? Ikaw muna kaya. Sino po? Bato-batupik po kayo, hindi. Sige, ako na lang muna. Sige po. Brother Ako na Melvin, lang kayo muna, na po. bago tayo mag-closing. Testimony lang, testimony. Okay Kasi po, okay. minsan sa buhay natin, pag dumating sa atin ang failure, isipin natin, bakit ako nag-fail? Ipinanalangin ko naman sa Panginoon. Yan, sa aking buhay, marami akong failure. Pinagdasal ko naman. Bakit? Tinitingnan ko kung mga nangyari. Kung bakit ako nag-fail. Kasi sinunod ko pala yung gusto ko, hindi yung nais ng Panginoon. Isa yan, Pangalawa, bakit tayo nag-fail, Kasi hindi natin pinartner si Jesus. Yan, mga dahilan bakit nag-fail. Pangatlo, ginawa mo ng lahat. Pinanalangin mo, sinunod mo yung kalooban ng Panginoon. Pinartner mo si Jesus. Naging tapat ka sa Kanya, nag-fail ka pa rin. Bakit, mga kapatid? Bakit ako nag-fail? Dahil may mas maganda palang plano yung Panginoon kaysa sa plano ko. Ano po? So, ang nakita ko dito, failure ay hindi natin maiaalis sa ating buhay. Pero wag din natin kalimutan yung pagkonsulta sa Diyos sa lahat ng ating gagawin na po. Lahat ng gagawin. At kung mag-fail man tayo, tanggapin natin yan dahil ang plano natin ay ang ating karunungan ay mas mababa, mas mahusay ang Panginoon, at alam niya yung best para sa atin. At kapag nag-fail tayo, isang natutunan ko sa buhay ko, maraming beses ako nag-fail. Hindi ako sumuko sa Panginoon. At sa bandang huli, ito na, puro tagumpay na yung aking nararanasan. Although hindi lahat ay tagumpay, failures pa rin. Pero patuloy lamang pag-connect kay Jesus dahil wala nang ibang mga paraan sa buhay na ito para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, para maging matibay, para maging matatag. At paano natin ituturo sa ating mga anak kung tayo magiging atag doon yung palasuko. Huwag tayong susuko, para yung ating mga anak ay maturuan natin na maging matibay din sa buhay, sa hamon ng buhay na ito. So yan lang yung aking testimony. Huwag matakot sa failures. Patuloy na kumonsulta pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga pabalik-balik na mga failures na ating naranasan. Magandang umaga po. Amen po, Brother Melvin. Amen. Amen. Sister Janet. Yes po, Elder Johnny. Go po. Good morning po sa ating lahat. Happy God first morning po. Nakita po natin na kapag tayo ay pinapayo ng ating Mrs. White, na kapag tayo po ay mayroong panukala, simula sa pamilya hanggang sa minsan personal, sumunod sa pamilya bilang leader, tayo po ay binibigyan ng payo ng ating propetisa na tayo ay kumonsulta kung meron tayong mga panukala. Lalo tigit kung tayo ay isang leader ng iglesia, kung meron tayong panukala sa iglesia, ikonsulta natin sa church board. At yung church board siya ang maglalatag kung paano gawin ang proyekto kung ang kinasasakupan nito ay iglesia. Di po ba? May tamang proseso. Halimbawa, meron tayong panukala para sa district. Ang mga district pastor dapat ikukonsulta sa tamang lugar o sa tamang mga tao na gagawin yung isang proyekto o panukala upang ito ay magtagumpay, na dapat lahat ng inaaproban o dapat lahat ng pinapanukala ng distrito na lalaman ng kabuuan ng hindi yung pangungunahan lang ng leader, pagkatapos walang konsultasyon. Yun ang mangyayari. Masakit mga kapatid na sa mga ibang lugar ay mayroong ganyang nangyayari na kung siya ang nangunguna, ay kung ano lang yung panukala niya, yun ang dapat na masunod, sa kahit na mayroong matatapakan na ibang grupo. Recently mga kapatid,
Meron pong nangyari dito sa North Bulacan 2, North Bulacan 3, San Miguel District. At gayon din pinapapalooban din na sangkot ang East Bulacan 1. Nandiyan po si Pastor Mendoza. Mga kapatid, hindi ko po iuulat dito kung ano man po ang nangyari, pero dapat po natin pagtuunan ng pansin kung ano man po ang naging kaganapan. Hindi po ako bilang isang tagapanguna, tayo po ay hinihingan na tinuturo sa atin na magkaroon tayo ng konsultasyon sa tamang lugar at sa tama na mga tao upang yung ating panukala ay maging ito yung kalooban ng Panginoon, hindi yung kalooban nung nangunguna, mga kapatid. Binibiyo ko lang po, mga kapatid, ko anong nangyari dito sa San Miguel District. Kakibat nung nangyari din na kasangkot ang East Bulacan 1. Hindi ko na po i-elaborate, mga kapatid. Maraming po salamat at God first po. Morning po sa ating lahat. Thank you po, Elder. Okay. Meron pa po ba tayong mag-reflect? Wala na po siguro. So, Janet. Ayun. Sige, Pastor. Go po, Pastor. Na-type ko pa lang kasi baka maubusan ng oras. Sige po. Ito pong payo ni Sister White sa section na ito ay nakikita ko pong dalawa po ang pinatutunguhan. No? Ang tawag ko po dito ay mutual relation is needed. No? Mutual relation. Ang una po ay sa mga magpapayo. Kailangan po ng mga tagapayo. Mga kapatid, tandaan po nyo mga counselor. At naniniwala po ako na sa mga dumadalo dito ay marami na po tayong nakuhang kahit paano ay mga tiglilima. Mas marami pa. Kahit isa lang ay mga dumating ang pagkakataon na may lumapit po sa inyong hihingi ng payo, naguguluhan sa bagay na pamamahala o sa bagay na pagtatayo ng isang gawain o enterprise o negosyo. Whatever, mga kapatid, mga kailangan sila ng payo. Ay dito ho sa mga pag-attend natin dito ay nakatitiyak ako na magiging handa na po tayong magbigay ng makadiyos at matalinong payo. Na payong pang-missional, no? Hindi yung pang-sarili. So, dapat maging handa po tayong magpayo. Huwag tayo mahiya. Number 2, may mutual relation po ito. Gusto po naman sa mga papayuhan. Kaya naman po ng mga papayuhan, matuto po tayo makinig sa payo. Huwag tayong matigas ang ulo, mga kapatid. Para matiyak naman natin na hindi tayo mabibigo sa ating mga lakad, sa ating mga plano. At the end of the day, tayo naman na makikinabang, magiging masaya at payapa ang buhay. At dito ho, sa mga napapakinggan natin dito, somehow, ito pong mga binabasa nating sulat ng propetisa, ay natututo na po tayo. At nagiging ayos po ang lakad ng ating buhay at nagiging payapa. Kung hindi man po saktong-sakto, hindi man po perfect, ay naniniwala po akong kahit papaano may nangyayari na po na pagbabago sa mga gawi ng ating paraan, ng pamumuhay at ng ating mga paraan ng pangunguna at pamamahala. Saan man po kayo naroon, maging pangunahin dyan ay ang ating local church. So sa mga pinuno na naririto, pakinggan po ninyo ang mga tinig ng mga nagsasalita na meron pong relation sa mga nangyayaring kasalukuyan at sa nangyayari sa nakaraan. Yan po ay isang kaganapang ipinahintulot ng kalangitan upang maging gabay natin na maging matalino at maingat na sa mga susunod para tayo po ay maging matalino sa mga pagpapasyang gagawin natin. Somehow ay nakatulong po yan sa atin ngayon para maging tagapayo
nang tayo po ay maging matagumpay sa ating nilalandas. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you po. Thank you po, Pastor. Amen. Yan, meron pa po bang mag-reflect? Amen. Sige po, maganda po yung maaga tayo makatapos. Monday po ngayon at marami po kakasok sa opisina. At alam ko ho na marami po tayong mga natutunan. Mga kapatid, tayo po ay handa ng mag-ukol ng panahon para ho sa united prayer. Let us come closer to God together and let us be blessed by the Almighty. Isama po natin sa mga panalangin yung specific na mga prayer na mga tao, liban lamang po sa mga sakit. Mga kapatid, mo natin manggitin yung mga sakit sa public sapagkat meron ho tayong natanggap na mga comments sa bagay na yan. Manggitin lang ho yung mga pangalan, mga kapatid. Yun po mga magbo-board exam, pakisama po sa prayer. Primarily, nag-send po ng sa prayer request na very intentional ang pamilya po ng Ularte. Sama po natin sila sa prayer. Si Jasmine po ay magte-take daw po ng board exam. Salamat po. God bless you po, mga kapatid. Okay po, Pastor. Okay po. Ma'am, sa prayer, Ma'am Janet, yung ating pong mga attendees, tulad ngayon, praise God, nasa ano pa lang tayo, hindi pa tayo tapos, 5:24, 1:08 na po ang ating attendees. Higit sa lahat sa mga women, thank you. Sige po. Nadako na po tayo sa ating silent prayer. At ang nanalangin po sa atin ngayon, ang sa acts po natin ay si Ma'am Jean Sakdalan and Ma'am Adoration Hilardos. Amen, mga kapatid. Ano po? So yan ang ating lesson sa umaga na ito. Nawa kayo na bless. Ano po? Mabilis tayo matapos ngayon. 5:30 pa lang. Wala kasing testimony. Tayo rin naman ay manalangin, mga kapatid. 30 seconds silent prayer and then i-continue ko po. Ayun na bumukas ng camera ko. Sige, babalik din yan mamaya. Let us pray, mga kapatid. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ang aming pasalamat po sa inyo sa umaga na ito dahil sa muli nyo kaming ginising at binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa magdamag na nagdaan na kami inyong sinamahan, sapat na kapahinga ng aming naranasan sa umaga na ito. Salamat din at muli nyo kami in-invite na makinig ito sa aming programang Morning Devotional at muli kaming nakakonect po sa inyo at natuto na iba pang mga payo na kung saan amin ang narinig dati, ngunit inyo ay inuulit sa amin upang ito ay aming maalala sapagkat kami mga tao makalimutin at minsan mas mabuti ang paulit-ulit para mas palagi naming maunawaan at maalala. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga ubo, may sipon, yung iba may lagnat at kadigayon din ang ibang mga nasa malubhang kalagayan, nasa recovery, nasa treatment days, patuloy na paggamutan at patuloy na recovery. O dakilan Diyos, mahirap po ang magkasakit, ngunit salamat dahil nariyan kayo para magbigay ng pag-asa sa amin mga may sakit, sa aming mga kamag-anak na
na may sakit din ang kanilang mga kamag-anak, ay patuloy niyo po ipakita sa amin at sa lahat ang inyong pagmamahal, na makita rin namin, bigyan kami ng karunungan na makita namin ang inyong pag-ibig, dahil sa kabila ng kami may sakit at karamdaman, nariyan po kayo para kami ay tulungan. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal. Dalangin din namin ang iba pang mga may prayer request, yung mga naghahanap ng trabaho, si Ma'am Adoracion Peliartos, yung iba na malilipat ang trabaho, si Pastor Joel, gayon din naman yung iba na magbo-board exam, yung mga nag-aaral, yung mga kanilang pinansyal, o dakilang Diyos. Dalangin namin na maging sapat ito patuloy sa kanilang pangailangan. At hindi lamang yon, dalangin din namin na ang Holy Spirit patuloy ang umipo sa amin, na hindi lamang ang blessing niyo ang aming inaasahan, kundi matuto kaming lumapit po sa inyo sa bawat oras, matuto kaming magtiwala sa inyo, matuto po kaming umasa sa inyo, sapagkat sa aming sariling kakayahan wala po kaming magagawa. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez at si Sister Hannah at ang kanyang buong pamilya, si Sister Marlene kasama ang Peñaranda Church, si Ate Lorna, si Kuya Bobby sa kanilang pagtatrabaho muli, sa kanilang pagtitinda at kalusugan ang aming panalangin sa kanila. Kaya din ang kanilang mga anak na nasa malayo, si Buboy, si Tintin, at ingatan sila sa araw-araw. Dalangin din namin ang San Leonardo Church sa panguna ni Ate Revi at ang kanyang mga kasama sa iglesia. Kaya din ang kanyang mamahal sa buhay, ang kanilang kalusugan. Kaya din ang sambahayan ni Sister Rhea Galfa Sabat, sama-sama ang kanyang mga buong pamilya na bigyan ng kalakasan araw-araw, malusog na pangatawan. Kaya din ang pamilya, sambahayan ni Ma'am Femi sa kanilang pag-travel pabalik dito sa Gapan. Ingatan po sila safe na makauwi ngayong umaga na ito, malayo sa anumang kapahamakan. Kaya din ang sambahayan ni Kuya Edgar, Sister Teresita, Dairit Reyes, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, si Ate Mitch, kaya din si Sister Nimpa Rivera, si Brother Esmin Suba, si Sister Jo Barrientos Montigo, ang sambahayan din Sister Resbeb Gutierrez, Sister Des Flores, Sister Dang de la Cruz, kasama na kanyang mga personal prayer request, lalo na sa kanyang mga anak. Gayon din ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas, ang sambahayan ni Sister Melissa Gamboa, si Ma'am Nora. Gayon din ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, kasama yung kanyang prayer request para sa kanyang asawa. Magayon din sa sama namin pinapanalangin ang bawat isa na narito ngayon na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ngunit alam namin na kami nananalangin at kayo narito sa aming harapan. Maraming salamat po, Ama, sa pagtinig sa aming panalangin. Muli humingi kami ng tawad kung kami man nasumpong hindi tapat sa anumang kapamaraanan, sa anumang bagay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Ayan, maaga natapos. Wala kasing testimony pero ayos lang yan. At gagawa ng ibang mga gawain. At makapag-prepare mga sa school. At sa iba pa, nahatching ako. Bali, wala na. So ayan mga kapatid, patuloy na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Yung lesson na yun, maganda yun. Puro pagkonsulta. Huwag gagawin mag-isa ang trabaho, lalo na ang Diyos. Huwag natin na-skip. Huwag natin na-skip at kumonsulta sa iba. Maaaring matatalino tayo, pero mas matatalino kung mas maraming brain na nagsama-sama na po para sa kalalalago ng gawain. So hanggang dito na lang mga kapatid, at magandang umaga sa atin lahat. Sa mga nag-response, salamat po sa inyo. Sister Sweetie, Sister Nimpa, Ate Mitch, Sister Melissa, Ate Revi, salamat po. Nanay Nerissa at Ma'am Nora. Hanggang bukas po muli. Put God first, mga kapatid, and you will never be last. Siguro testimony na ang Gapan na mga Wednesday, naka-schedule kami ng Gapan, Sana ma-inspire kayo, mga kapatid. God bless po sa lahat. I hear the voice of Jesus calling,
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided